Time check, guys. It's 2:30 in the morning and we will go to Texas again. Nagkayayaan na naman, kaya punta ulit tayo. Hello everyone! Welcome back to my channel. So ayun na nga, for today's video ay babalik ulit kami sa Texas para mag-unwind. Wag daw puro trabaho kasi pag puro trabaho, ito ay nakakalumpo. By the way, ang biyahe pala mula sa amin sa Louisiana patungo sa Houston, Texas ay almost 6 hours. Kaya madaling araw pa lang, umalis na kami para iwas sa traffic at para na din masulit yung araw kasi kinabukasan ay babalik na rin kami sa realidad para magtrabaho. So, tara guys! Ang sarap din talaga na magbakasyon paminsan-minsan kahit ilang araw lang, pwede na. Just for you to take a break kasi minsan talaga nakaka-burn out sa duty. Lalo na yung may mga pasaway kang pasyente. Anyway, kahit napuntahan ko na ang Texas, ay di pa rin ako nagsasawang pumunta dito for many reasons. Unang-una, ang state of Texas ay magandang lugar at napakaraming atraksyon na pwede mong puntahan para makapag-relax at makapag-banding na din sa mga kapwa mong Pilipino. Pangalawa sa listahan ay malaki ang Filipino community dito na nagli-lead sa pangatlong rason kung bakit gusto kong balik-balikan ang Texas. At ito ay ang mga Filipino food. Lahat naman siguro mag-a-agree sa akin na kapag OFW ka, ay nakakamiss kumain ng mga Filipino cuisine sa bansang pinagtatrabahuan mo. Nag-stop over muna nga kami dyan para magpagas, magpahinga at kumain na din. Madami palang mabibili dyan gaya ng mga souvenirs, pagkain at marami pang iba. Gaya ng Masbate, ang Texas ay parang cowboy capital din ng US kaya may mga souvenirs dyan na baka. Aba, umabot na din dito ang trending at American size pa ng mga sisiw ng Pinas. Wow! Shoutout pala sa lady driver namin dyan, kaya naman naging passenger princess ako for a day. At habang tamang pa-cute lang ako dyan, may napansin ako sa loob ng banyo. Napaka-astig na habang umiihi ka, ay nakakapagpili ka na rin ng kakainin mo paglabas. Inabutan na nga kami ng liwanag dyan kaya pagkatapos namin uminom ng kape at kumain ng snacks ay nagbiyahe na ulit kami. 2 more hours to go at mararating na namin ang Texas. At dahil nga maganda ang buwan ngayon, napakanta na lang ako ng San ka punta to the moon? Road trip, broom broom, skirt skirt, zoom zoom, sa perk, no room, mga mata namumula. Songers na, vloggers pa. Kaya ano pang hinihintay nyo? Subscribe na! Pasok naman tayo, saglit lang. Dumiretso pala kami sa apartment ng kakilala ng isa naming kasama. O diba guys, napakaganda ng apartment niya, napakaaliwalas pa. Nakaka-amis din pala ang cute na cute niyang sasakyan, sunroof, moonroof, kahit ano pang roof. O kita nyo naman guys, it's so nice and cozy. A big kudos din pala sa babaeng driver namin dyan, na itago na lang natin sa pangalang Klein. Kasi kahit galing sa duty at walang tulog, game na game pa rin ipasyal kami maghapon. Umaapaw na thank you para sa'yo. So ayun na nga, maliban dun sa mga nabanggit ko about kung bakit maganda ang state of Texas. Kasi ang state of Texas ay walang income tax. So mas unti ang kaltas sa mga sahod ng mga employee dito. Unlike sa Louisiana, halos 25 to 30% ng sahod namin ay napupunta lang sa tax and other deductions.
Bukod dito, naglalakihan din ang mga hospital na mayroon ang Texas. Kung sa Pinas, may University Belt, dito naman mga ospital ang magkakatabi. Na advantage sa mga nurses kasi pwede sila magpalipat-lipat kahit saang ospital nila matipuhan. Kaya sa mga aspiring Filipino nurses and other related healthcare workers dyan na gusto mag-work dito sa US, Texas is a state to be considered. So ito yun guys, yung ibang mga hospital na tinutukoy ko, kita nyo naman, naglalakihan sila at magkakalapit lang. Ito talaga yon, yung rason kung bakit gusto ko pumunta ng Texas. Nag-US para makapag-Jollibee. Isang 2-piece chicken joy nga dyan. Sabi nga nila, good food, good mood. Sa Jollibee, bida ang saya. Tara guys, breakfast muna tayo para may energy bagong gumala. Papunta na nga pala kami dyan sa una naming destinasyon. Walang iba kundi ang Museum of Fine Arts, Houston. Dito pinapakita ang iba't ibang exhibits like sculptures, paintings, at marami pang iba. Natuwa pala kami dyan kasi usually may bayad ang pagpasok sa museum, pero sabi ng Pinoy na nasa reception, may nagaganap daw na celebration ngayong araw, kung kaya naka-free admission kami. Medyo mahaba itong video nito, kaya guys, enjoy watching. Dito pala guys, sa sobrang ganda ng effects ng ilaw, ay naparampa kami na parang nasa fashion shows. O kita nyo naman guys, model na model ng toyo at ng tinutoyo. Dito naman guys ay nagmamadali ang mga kasama ko na makapag-pose para makakuha ng magandang litrato habang walang mga tao. Paglabas namin sa museum ay pumunta kami sa mga stalls na bahagi ng Lunar New Year, Winter Festival na celebration na nabanggit ko kanina. At nabigyan nga kami ng libreng tubig at peras na kinain namin sa tabi ng daan. Tambay lang ang peg. Habang nasa daan nga ay tuwang-tuwa kami na parang bata nang makakita kami ng napakalaking camera. At alam nyo naman guys, ang mga Pinoy na kapag nakakita ng camera ay to the pose agad. Ang pinuntahan pala namin ay katabi lang ng Herman Park na pinakita ko sa previous vlog ko. So ayun na nga, hindi lang isa, kundi dalawa ang nakita naming camera. Kaya naman, photo picture na naman ang mga batang lansangan na to. Say cheese! May picture din ba dyan? May picture din dun.
sunod namin pinuntahan ay ang Museum of Natural Science, which I stand corrected from my previous vlog. Ang sinabi ko doon ay Museum of Natural Resources. Hindi po, it's Museum of Natural Science. May discount pala ang mga healthcare workers dyan. Magpakita ka lang ng ID and voila! May more or less 50% discount ka na. Pinapakita pala dyan ang iba't ibang uri ng kung hindi ka swerte, malas ka, and its shells. Woo! Ang kukorny ng mga banat. Pasensya na po at last na po yan. Katabi niya lang isa pang exhibit, ang Colin Hall of Gems and Minerals. Dito naman pinapakita ang naggagandahan at nagkikinangan ng mga bato. Habang tumatagal nga sa loob ay gustong gusto ko nang basagin ang mga salamin at kunin ang mga bato sa sobrang ganda nito. Kita nyo naman guys, mamamangha talaga kayo. Ang sunod naman naming pinuntahan ay ang Texas Wildlife na nasa tapat lang ng dalawang naunang exhibits. Dito naman pinapakita ang mga hayop na kahit hindi naman sila gumagalaw, ay para naman silang mga buhay. Amazing! After nga namin dyan ay hinanap namin ang mga dinosaurs at natagpuan nga namin sila sa Damorian Hall of Paleontology, the Prehistoric Safari. Sumakay nga lang kami dyan ng elevator pababa at pagpasok namin ay agad-agad na bumungad sa amin ang sinaunang chismosa. O ayan guys, ang taray 'di ba? So bago nga matapos ang video na to ay isa-shoutout ko muna ang pamilya ko dyan sa Pinas. Shoutout sa inyo. At shoutout na din kay Rafael Nolasco, Rodman Nolasco, kay Mark Anthony Hinera, kay Michelle Daet, kay Diane Ferla Nuso Reyes, at sa telemetry unit na sabi ng katrabaho kong si Lisa. At kung napanood ninyo ang video na to, pakilagay naman sa comment section kung taga saan kayo para malaman ko naman kung hanggang saan umabot ang video na to. Maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta.
Inabot na nga kami ng gutom at pagod, kaya naman kumain na muna kami sa isang Filipino restaurant dyan, ang Jerry's Grill. O baka naman, sponsor dyan. Charot. Ang sarap palang kumain dyan kasi habang kumakain ka, ay parang may naghahara na sa'yo. Busog na ang tiyan, busog pa ang puso mo. At dahil nga gabi na ay umuwi na kami sa tinutuluyan naming hotel sa Holiday Inn. At kinabukasan nga ay sinimulan namin ang araw sa pagkain ng typical American breakfast gaya ng cereals, oatmeal, eggs, bread, bacon, at di mawawala ang paborito ng mga bata, ang pancake. Puro kami kain dito. So tara guys, kain tayo! After a couple of hours ay nag-check out na kami at dumiretso na naman kami sa isang restaurant para mag-lunch. Hello guys, nandito kami sa Rudy's Country Store at titikman namin itong beef brisket na lagi ko naririnig sa Young Sheldon. Tara guys! Kung mapapansin nyo nga guys ay wala kaming ginagamit na plato. Ang gamit lang namin ay papel at ang spoon and fork ay disposable plastic. Iniisip ko nga kung wala ba silang sabon panghugas ng mga eating utensils nila. Pero kidding aside, mostly sa mga restaurant dito sa US ay inuugali nila ang clean as you go. Kinainan mo, ligpitin mo, which is tulong na din sa mga servidor. Balik gala nga kami dyan at ang Buffalo Bayou Park ang pinuntahan namin. Sa dami nga ng pagong dyan ay isa sa kanila ang muntik na naming maapakan nang naglalakad kami sa daan. Ganyan pala daw. Oh, wag na kayo maghanap ng Buffalo dyan kasi inanap ko din sila. And sad to say, it's a prank lang pala. Bago nga kami tuluyan bumalik sa Louisiana, ay bumili muna kami ng mga Pinoy merienda na kahit may kamahalan, ay go na go pa rin. Mapunan lang ang mga cravings namin. So, paano ba yan? Nasayang ko na naman ang mga oras nyo. Kung nagustuhan nyo ang aking video, please click the like and share button and follow for more. Bye-bye!